Magandang araw, magluluto nga pala ako ngayon ng ginataang isda. Hinasa ko nga muna ang aming kutsilyo. Pinaliguan ko nga ang mga isda ay hinugasan ko muna ito bago ko ito linisan. Medyo hirap nga rin ako sa paglilinis nito dahil hindi naman kami palaging nag-uulam nito. Una ko nga palang tinanggal niyan yung mga hasang niya at bago ko ito kinaliskisan. Kahit nga nakailang pukpok na ako nito ay buhay pa rin. Kaya hirap na hirap din akong linisan ito kasi madulas. Pagkatapos kong kaliskisan, hinugasan ko na nga pala ito at napakalansa nga pala ng isdang ito. Hiniwa-hiwa ko na rin nga pala yan pagkatapos. Pagkatapos kong ang linisan yung isda, inutusan ko na rin itong kapatid ko na magbunot ng niyog. Siya na rin ang kumayod nito. Nung nagkakayod ng niyog ang kapatid ko, ako ay busy-busy naman kakamekos-mekos nitong dahon ng talbos ng kamote na ilalagay ko nga doon sa isdang nilinisan ko kanina. Masarap din kasi ang dahon ng talbos ng kamoting kahoy na isahog sa ginataang isda. Pechay nga sana yung ilalahok namin kaso nga lang maliliit pa pala yung tanim ni mama. Pagkatapos nga ng ilang minutong kakamekos-mekos, ganyan na dapat yung kakalabasan at dapat nga iyang pigain. Pagkatapos ko nga pigain yung dahon ng talbos kamoting kahoy, inutusan ko itong bunso kong kapatid na kumuha ng kamyas. Ang sabi ko sa kanya ay manungkit na lamang, ngunit mas gusto niya pa ring umakyat dyan sa puno. Ako nga yung natatakot pa kasi nga ang lutsog-lutsog niya at ang liit pa naman ng sanga na inaapakan niya. Pagkatapos ko nga intindihin lahat ng ilalho ko sa aking lulutuin ay sinimulan ko na ang pagluluto. Siyempre, inuna ko nang inilagay ang pangalawang gata at nilagyan ko na to ng sibuyas, bawang, pati na rin luya at saka pamintang buo. Nilagyan ko na rin ito ng asin. Pinakulo ko nga rin muna ito bago ko ilagay yung gulay na dahon ng kamoting kahoy. Kailangan kasing maluto ng maigi itong dahon ng kamoting kahoy. Bilis lang din kasing maluto yung isda, kaya naman sa huli ko na lang ito ilalagay. Pagkatapos ko nga ilagay yung dahon ng talbos ng kamoting kahoy, papakuluan ko muna ito hanggang sa maluto ito. Habang pinapakulo ko ito, itatakpan ko muna ito. Kapag medyo luto na yung talbos ng dahon ng kamoting kahoy, ay nilagay ko na yung mga kamyas. Masarap din kasi yung kamyas sa mga ginataan tulad ng isda. Pagkalagay ko nga ng mga kamyas, ay sinunod ko na ring ilagay yung mga isda. Ang isda nga pala na tulad nito ay nakukuha lamang sa tubig tabang. Dalawang isda nga lang ito, ngunit nahati ko to ng 5 bawat isang peraso. Pagkatapos kong ilagay yung mga isda, nilagyan ko na to ng seasoning. Dinagdagan ko na nga rin ito ng asin kasi nung tinakman ko kanina ay matabang pa. Pagkatapos nga inilagay ko na rin yung unang gata para maluto na rin yung mga isda pati na rin yung kamyas. Medyo naparami nga rin yung gata na nailagay ko sa niluluto ko. Pagkalagay ko nga ng gata, ay papakuluan ko na ito hanggang sa maluto. Hindi ko na ito haluin kasi maaring madurog yung isda kapag hinalo-halo pa ito. Mabilis lang kasi maluto yung isda kaya hindi na ito kailangang haluin pa. Nagantay lamang ako ng ilang minuto at naluto na rin naman ito. At ayan, finally naluto na rin ang aking ginataang isda na kung tawagin sa amin ay talusog.